Ngayon pong taong 2024 ay may isang matinding tanong ang siyang pumupukaw sa atensyon ng crypto community. Meron nga bang posibilidad na umabot sa XRP sa presyong $1,000? Ang target na ito ay sobrang taas at tila imposibleng maabot kung pagbabasihan ang kasalukuyang halaga ng XRP na nasa 0.538 lamang. Pero meron po tayong 5 mahalagang aspeto o factors na maaring magtulak kay XRP para marating ang ambitious price target na ito. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, yung unang-una po rito ay ang smart contracts. Yan, smart contracts sa XRP Ledger. Isa po sa pinaka-promising developments para kay XRP ay ang integration ng smart contracts sa XRP Ledger or XRPL. Ang plano pong ito ay nagbibigay daan sa paggamit ng Ethereum Virtual Machine or EVM sidechain na magpapahintulot sa XRP Ledger na suportahan ang mga decentralized applications o dApps at smart contracts. Sa simpleng paliwanag, ang smart contracts ay may automated na kasunduan na nag-i-execute ng instructions sa isang blockchain ng walang middleman. Kapag naging matagumpay ang integration na ito, lalawak ang mga use cases ni XRP sa larangan ng DeFi o Decentralized Finance. Ang DeFi ay sektor ng crypto na lumalago ng mabilis at kung magiging bahagi si XRP nito ay maaaring tumaas ang demand nito na siyang makakatulong para sa posibleng pagtaas ng presyo nito sa market. Ayan. Yung sunod naman ay ang RLUSD stablecoin. Ang RLUSD stablecoin ay isa pang mahalagang development na inaasahang ilalabas ni Ripple sa mga darating na linggo. Ang stablecoin na ito ay nakapeg po sa US dollar. Ibig sabihin ay katumbas ng isang dollar ang bawat RLUSD or 1:1 po yan. 1 RLUSD is equivalent to $1. Kaya nagbibigay po ito ng mas matatag na value para sa mga users ng XRP Ledger. Sa pag-integrate po ng RLUSD sa XRPL, posibleng tumaas ang liquidity o flow ng pera sa system at madagdagan din ang paggamit kay XRP lalo na sa financial sector services. Ang stablecoins po ay kilala sa pagbibigay ng stability sa crypto ecosystem at ang RLUSD ay makakatulong upang maging mas kapaki-pakinabang ang XRPL para sa mga user na nais gumamit ng mas matatag na digital asset. Yan, ang sunod naman ay ang epekto ng Ripple IPO. Ang initial public offering or IPO ay isang proseso kung saan nagiging publicly traded company ang isang kumpanya at inaasahan ng marami sa crypto space na gagawin ito ng Ripple sa hinaharap. Kung magtatagumpay si Ripple sa IPO, maaaring magkaroon po ito ng malaking pondo para sa pagdevelop at pagpapalawak o expansion ng kanilang mga serbisyo. Bukod dito, ang pag-IPO ni Ripple ay magbibigay po ng mas mataas na visibility kay XRP kung saan ay posibleng mag-akit ng mga institutional investors. Sa kasalukuyan ay marami pa rin sa mga institutional investors ang maingat pagdating sa crypto dahil po sa kawalan ng regulatory clarity. Ngunit, ang Ripple IPO ay maaaring maging daan para makuha ang kanilang interest at pag-asa kay XRP. Ngayon ay ang sunod naman sa Ripple IPO ay ang Spot XRP ETF. Ayan. Ang isa pang posibleng trigger para sa pag-angat ng presyo ni XRP ay ang pag-approve ng Spot Exchange Traded Fund or ETF para po kay XRP. Ang isang spot ETF ay nagbibigay daan sa mga investors na mag-invest kay XRP nang hindi kinakailangang direktang hawakan ang asset na ito. Sa madaling salita ay mas magiging accessible si XRP sa mas maraming institutional investors kung magkakaroon ng ganitong ETF.
Sa kasalukuyan ay may ilang kumpanya na gaya ng Canary Capitals, Bitwise at 21 shares na nag-file na po para makapag-launch ng isang XRP ETF. Kahit na maingat pa rin ang SEC sa pag-approve ng mga crypto ETF, patuloy na nagsusumikap ang mga kumpanyang ito at kung sakaling maaprubahan, tiyak natataas ang interes ng mga malalaking investors kay XRP. Ayan. Ang sunod naman po rito ay ang mas maraming pagtanggap ng mga financial institutions kay XRP. Ang huling factor na maaari pong magpalakas sa presyo ni XRP ay ang pagtaas ng pagtanggap mula sa mga financial institutions. Yan, or acceptance ng mga financial institutions. Matapos po ang partial na tagumpay ni Ripple laban sa SEC noong July 2023, mas lumawak ang posibilidad para sa mga bangko at financial institutions na gumamit ng XRP para sa cross-border payments. Ang ruling po ng korte na nagsasabing si XRP ay hindi isang security ay nagbigay ng mas malinaw na daan para sa mga institution upang maging bukas sa paggamit po nito. Kung mas maraming institution ang magkakaroon po ng pagtitiwala kay XRP, maaaring tumaas ang demand nito na makakatulong para sa mas mataas na halaga nito sa market. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa ating mga Pilipinong crypto trader o investor? Para sa atin na mga Pinoy investors, ang mga development na ito ay mahalaga dahil kung tataas ang presyo ni XRP, maaari itong magresulta sa malaking kita para sa mga nag-hold ng XRP ngayon. Ang pagpasok po ng mga bagong technology tulad ng smart contracts at ang stablecoin na RLUSD ay maaaring magbigay po ng mas malawak na application para kay XRP kung saan ay makakatulong po sa paglago ng halaga nito. Ang IPO at posibleng spot ETF naman ay mas magbibigay daan para sa mas maraming institutional support na makikinabang ang mga investors maging dito sa Pilipinas. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Bagaman ang target na $1,000 ay tila napaka-ambisyoso or napaka-ambitious, hindi ito imposible kung patuloy na makakakita si XRP ng ganitong uri ng innovations at suporta. Mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng maingat na pananaw at pagsuri sa market, ngunit ang ganitong mga developments ay nagbibigay po ng pag-asa para sa mga nagtitiwala sa potensyal ng XRP sa hinaharap. Sa patuloy na pagbabago sa crypto ecosystem, hindi malabong makita ni XRP na umaakyat sa bagong mga price levels ng kanyang tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.